ang mapanganib pang isa, sabi ko nga sa inyo, sa saligang batas natin. Kaya binibiti nila yung ABS-CBN. Pero eventually, mapapasakamay ng mga inchik yan. Bakit hindi nila magawa ng tahasan pa ngayon? Sapagkat may batas tayo sa saligang batas natin Hindi pwedeng magmay-ari o mamuhunan, pumasok sa anumang negosyo na may kinalaman sa communications ang sino man dayuhan. Labag sa konstitusyon yan, mga kaibigan. Bakit nila binibitin kung ganun din lang pala ang gagawin nila? Ibibigay din pala ito sa mga dayuhan. Siyempre, meron silang binabalak. Bibiglain din tayo. Pag naihanda na nilang lahat yan, talsik na kayo, biglang federalismo. Mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba, may nakahain ng batas. Pasado na sa second reading. Yung 100% foreign ownership dito sa Pilipinas, pinapayagan na. Sipin mo, may konstitusyon na umiiral na nagbabawal sa mga dayuhan na mamuhunan, pumasok sa negosyo na may kinalaman sa communications at mga public utilities. Pero gumagawa sila ng batas nila sa Kongreso na pumasa na sa second reading. Yung pong 100% pinapayagan nila magmay-ari ang dayuhan. Sino pang dayuhan ang mamumuhunan dito? Wala nang ibang dayuhang mamumuhunan dito sa Pilipinas. Sa kalagayan ng Pilipinas. Ang pwede na lang mamuhunan talaga rito, talagang inchik na lang. Dahil nakakumit na yan. Hindi ba? Dahil ang mga negosyo ng China, ayaw nang papasukin sa ibang bansa. Ito lang, yung TikTok, yung ginagamit ng mga walang magawa sa buhay. Mga kaibigan, huwag kayong gagamit niyan. Pinagbabawal na sa Amerika yan. In the same manner, yung Google, hindi rin pinapayagan sa China. Sa Hong Kong, tinanggal na yung TikTok Mga kaibigan Susunod na rin Facebook kasi sa China walang Facebook, di ba? Bawal. Ngayon, ano mangyayari ngayon? Yan yung sinabi na yan, premise yan. Conditioning of minds na yan. Tinatansya nila ang tao. Kung maiintindihan ng tao yan, hindi papayag ang tao. Tinetesting nila. Pero pag nakita nila na wala pala kayong gagawin, tuloy yan. Kamukha ng ginawa sa ABS-CBN. Na ibibigay din yan sa China. Ngayon, hindi pa. Bakit? Sisiguraduhin nila. Kumbaga sa basketball, shoot yan. Mga kaibigan. Pagka meron ng batas at isusulong nila yung federalismo. Sapagkat sa federalismo, wala na lahat tayong karapatan. Wala na yung soberenya natin na tayo ang nagmamay-ari ng mga inaangking teritoryo, inagaw na teritoryo sa atin. Sipin mo, tinanggal nila yon. Nagpapakahirap ito, gagawin luko-luko yung buong mundo ng China. At ang magpapatupad itong gobyerno natin.
para gawing baliw ang mundo. Bakit? Isipin mo, nandyan sila ngayon. Kung malakas na puwersa ng malalaking bansa ang nasa South China Sea, bilang pagpapakita na hindi nila pwedeng gawin sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, lalo-lalo sa Pilipinas, sapagkat tayo ang number 1 casualty na inaabuso, tinatampalasan ng bansang China. Pinakikita ng mundo na tutulungan nila tayo at hindi nila kinikilala yung sinasabing pag-angkin ng China, sapagkat ang kinikilala nila ay yung paborableng desisyon ng UNCLOS, mga kaibigan. Sa The Hague. Isipin mo yan. Tayo ang gagamitin nila para ipahiya yung mga malalaking bansa na kaalyado ng Pilipinas at ng Amerika. Ang Australia nagsalita na rin. Hindi namin kinikilala yung falsipikado yan, yung ginagawa ng China ng pag-angkin. Gumawa sila ng sarili nilang mapa. Isinama nila yan. Yung mga teritoryo natin. Ngayon, ano magiging mangyayari, mga kaibigan? Parang ang ginagawa lahat, ikinakamada na. Para nang sa ganon, pagka ibinagsak nila, isinalaksak sa atin ng sapilitan ng federalismo, hawak na ng bansang China ang lahat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang ginagawa, di siyempre, nagkatotoo halimbawa sa Disyembre, ipinasara ang Smart, ang Globe. Wala na tayo. Useless na ang mga gadget mo kung wala ka namang internet. Ano mangyayari? Itong mga Pilipino, sinusubukan. Wala ito. Mga sukab ito Alam ng China. Pinag-aralan na tayo Kung ano yung ipinatutupad ng gobyerno ng Pilipinas ngayon, yan ang idinidikta ng China. O di siyempre, bigla silang susulpot itong telco nila. Ano mangyayari? Abay, papalakpak pa tayo kasi isinalba yung ating access sa internet. Ang hindi nyo alam, limitado na kayo. At hindi lang limitado, kontrolado na kayong lahat. Sapagkat ganyan ang ginawa nila, mga kaibigan, para manakaw, makuha ang lahat ng impormasyon ng mga tao. Kaya sila pinalaya sa Canada, kaya ibinaban yung kanilang telecommunications company sa ibang mga bansa. Yan ang paraan ng pananakop ngayon sa mundo na ginagawa ng bansang China. At ang masakit dito sa ating bansa, maraming hindi nakakaintindi. Hindi nila iniisip ang mga magiging resulta nito sa ating bansa.
mga kaibigan. Oh. 'Di ba? May internet sila pero sa China bawal ang Facebook. 'Di ba? Oh. Kaya napakasama na ng sinapit ng Pilipinas sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Hindi natin akalain. Kaya pinagsisisihan natin tayong mga nagkamali ng pagpapasyang ito ang piliin natin. Maling-mali po. Mas mabuti naman tayo na nagising kesa yung mga taong ayaw nang umalis sa pagkakatulog nila. Parang yung katwiran nung araw. Kung saan daw sila nadapa, doon din sila babangon. Ewan ko kung makabangon pa kayo, mga damuho kayo. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Madaling sabi, dinidribble tayo na parang bola. Pinatatagal lang lahat para maikamada ang lahat. Kumbaga sa chess pagdating ng isang sandali, kapag ang mga Pilipino ay hindi natauhang magkaisa, kapag hindi bumangon ang Pilipino doon sa issue ng Marcos, mula sa issue ng Marcos at ng Aquino na hindi naman tayo kasali, sapagkat kung anuman ang partisipasyon na dapat maging bahagi ng Pilipino sa kasaysayan, nagawa na natin yun. Ang pinaka mahalaga ngayon ay itong bansa na mawawala sa atin. Mawawala na tayo ng sariling bansa. Mawawala na tayo ng sariling identity sapagkat doon na tayo pasusunurin sa gustong mangyari ng bansang China na maging komunista rin tayong bansa tulad nila, mga kaibigan. So, kesyo death penalty raw. Balik daw ang death penalty. Ewan ko kung sinabi na para yata sa mga sangkot sa droga. Pag-isipan nyo munang mabuti. Yung sinasabing banta sa Globe at sa Smart. Dapat mabahala na kayo dyan. Ganyan-ganyan ang naging estilo, hindi ba? Ang hakbang laban sa ABS-CBN, hindi para buwagin ang oligarchy dito sa Pilipinas. Hindi naman ganyan ang pagbuwag sa oligarchy. Sinasabi ko na nga sa inyo kung paano Di ba? Paano uunlad ang bansa natin? Di ba? Naimungkahi na natin yan. Sa panong paraan? Limitahan mo sila. Hindi ka pwedeng lahat ng negosyo kasali ka. Di ba? Oligarch din yung hawak nila Yung front na ginagamit ng China rito Yung mga dami na pinopondohan ng China. Mga kaibigan. At ang masama, kinukuha pa ang puhunan
ng China sa pagtatayo ng negosyo dito sa gobyerno natin. Tayo, sa ating mga Pilipino, natatandaan niyo ba yung BS loan ni Dennis Uy? Na inaprobahan ng Asian Development Bank. Bibili ng sarili niya mga barkong pang negosyo. Uutangin sa ADB. Ang tawag doon, BS loan. Guarantor. Ang gobyerno. Mga kaibigan. Negosyo ng China yan eh. Sipin ninyo yan ha. Yan ang masakit. Tapos, nipis-pis walang makuha mga naayuda ang mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap sa harap nitong napakahaba na nating pinagdaraan ng lockdown, quarantine. Alam mo ninyo, kailangan na talaga maunawaan ang mga Pilipino. Isipin mo, federalismo. Yung pinaplano nilang federalismo, hindi na papopormahin yung vice presidente. Conspiracy na ito, mga kaibigan. Kasi po, bigla na lang nilang ilalabas yan. Ang papalit sa pwesto ng presidente, anuman ang gusto niyang gawin, mag-resign o anuman, mawala siya sa pwesto, hindi na ho vice president. Hindi na yun ang setup. Sino po yun? Senate President. Tandaan ninyo patapos na ang termino ni Soto. At kaya kahapon sa SONA, dinudurog si Drilon. Hindi ba? Sinisira na lahat. Lahat ng kung paano yung ginagawa nilang pagsira kay Vice President Leni Robredo, lahat ng yan ay mga diversionary tactic. Mga taktikang pusit yan. Squid tactic yan para matuon ang pansin ng publiko sa mga walang kabagay-bagay na yan, na siraan dito para hindi matuon ang pansin ng publiko sa mga malalaking panganib na nakaamba na ngayon na mangyari dito sa Pilipinas. Pag ginawa nila yan, sipin mo, mapapahiya yung mga malalaking bansa na yan. Sapagkat, federalismo, hindi na kinikilala sa konstitusyon na yan. Yung pagmamay-ari natin sa, hindi na natin kasali rong kinikilalang atin yun. Isa na lang daw ang matitira doon, yung Scarborough Shoal. Mga kaibigan, hindi ginawa mong tanga yung malalaking bansa. So, ang tendency niyan, kung magkakaroon ng digmaan, tayo ang pupuntiryahin ng malalaking bansa. Mga kaibigan, ibig sabihin, dito gagawin yung gera sa Pilipinas, hindi sa China. Nandito na sila Mga kaibigan yung mga inchik na yan na nagpapanggap ang pogo. Kaya nga hindi pinapaalis yan dito Mabuti pa yung bansang Cambodia, di ba? Napakaliit na bansa nun. Pero ginawa nila ng paraan para kusang magsilayas yung mga inchik na yan.
Hindi na sila nag-issue ng permiso o lisensya na payagan yung Pogo sa kanila. Ano ginawa? Nagsilayasan sila. Nakakabahala po masyado. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin ninyo ang sakripisyo, ang buhay, itinayang buhay ng mga bayani para tayo lumaya sa pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Wala naman pala tayong gagawin. Napakita ko yung isang video. Sipin mo, last year yata ito o 2 years ago. May mga bata, mga kabataan ang pumunta sa isang lugar sa inaangkin nating teritoryo para i-assert ang sovereignty ng Pilipinas, para nila maiwagayway. Gusto nilang itirik ang bandila ng Pilipinas sa isang isla na kinakamkam ng China, na hindi sila ang dapat gumawa. Ang dapat gumagawa nun ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating gobyerno. Sipin mo itong mga kabataan, babae pa. Pinaalis lang sila ng mga Coast Guard ng China. Naiiyak sila. Mga kaibigan. Sa pilitan silang itinaboy para hindi sila makarating. Ang ginawa, hindi langoy. Yung isa nag-dive, swimmer eh. Yung babae. Batang babae ha. Sipin ninyo yan. Dinala niya ang bandila kung saan pinakamalapit niyang madadala at maiwawagayway ang bandila ng Pilipinas. Sipin ninyo yan. Ilang minuto ba yun? 1 minute na higit po. Ito. Maririnig naman ito ng mga nakikinig sa radyo. At yung mga nanonood sa ating live streaming, mapapanood nyo pa ito. Narito po. Arrival at the area, we receive a message from the Chinese Coast Guard warning us to go back. And then a speedboat approached Chinese Coast Guard warning us to go back. Telling us, go, 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 go. And we said, no, we are just here to fish. And then a bigger boat arrived, and then the mothership arrived, and then another speedboat, and then another vessel. So there was a total of 5 Chinese Coast Guard vessels which surrounded the fishing boat. So at 11 a.m., since they really didn't want us, our boat, to pass through, I decided to try to swim the lagoon together with one of the fishermen. Since they were so focused on me, 2 of my companions, 2 of the swimmers, were able to pass through. They were able to reach the shoal and raise the flag. So when we saw that, that was already the sign of victory. The message is very clear. We will continue to go back and assert our rights at Scarborough Shoal. And again, the Filipino people have not given up, and we will defend it up to our last breath. Sana po napakinggan ninyo at napanood ninyo. Doon sa mga nanonood, makikita ninyo habang nagsasalita yung batang babae, ay pumapatak ang kanyang luha, mga kaibigan. At sinabi niya, na tayong mga Pilipino, dapat nating ipagpatuloy ang pag-iit sa ating karapatan at kasarinlan diyan sa mga sinakop na teritoryo ng China. Makikita niyo yung bata, tumutuloy yung
habang nagsasalita siya mula umpisa hanggang matapos sa inyong napanood, umiiyak siya. Babae yun, mga kaibigan. Pero dito, ang mga mayayaman, sa totoo lang, di naman natin maasahan yan eh. Di ba? Wala namang titindig dyan eh. Laban sa mga dayuhan na yan, kundi tayo mismo na mga mamamayan na may mga kakayahang gawin yan. Kailangan nating ipakita yan na hindi natin papayagan na mangyari sa ating bansa yan sa maikling panahong nalalabik na lamang kailangan magpasya tayong mga Pilipino para igiit natin ang ating karapatan, ang ating kalayaan, ang ating kasarinlan. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang iyong programang Rapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Rapid Fire ni Kaperse Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hayaan nyo munang basahin natin ang ilang mga reaksyon galing sa ating mga kababayan. Ilan nating kababayan. May kaugnayan din naman ito dito sa ating pinag-uusapan, mga kaibigan. Galing kay Mimi Balejo ng Japan, kung di ako nagkakamali. Ito, babasahin ko yung kanyang message. The opening of this speech, tinutukoy niya yung SONA kahapon. He said, sabi raw ni Presidente Duterte, "We live in troubled times," and forgot to mention who are the responsible for this, never mentioning once that this virus came from China. Instead, pointed the middle finger to Drilon. Yun na nga ho, ang diversion doon. Iniwasang sabihin, banggitin, kung ano gagawin nila, di ba? In these troubled times, na binanggit niya. At sino ang responsable? Dito sa virus na ito, protektado niya China, di ba? Instead, pointed the middle finger to Drilon para si Drilon ang pagpiestahan at ilayo na naman tayo sa katotohanan. And positioning Bongo to be his successor. By this malasakit program, he leads. Just the word malasakit weighs heavy in our people's mentality. At the later part, di ko alam kung anong ibig niya sabihin doon. Siyempre, pagka malasakit, akala ng iba, totoo yun. At the later part, he says to the crowd, when he had a hard time reading at the teleprompter, he suddenly says, "My sight is not as good as new." This instinctive statement is what he is now, even as he talk about overcoming these troubled times with perseverance, patience, and determination. What he fails to realize is that
perseverance is diminishing, that patience is running out, and that determination will soon turn around. And he had the guts to talk about human rights. What a hypocrite. He still has the dice in his favor that if we don't find the courage to pull that ring he wears on his middle finger, we might as well kiss it. Salamat po for your time to read my unsolicited opinion. Katotohanan, welcome yang mga reaksyon na yan sapagkat yan ang magsasabi sa tunay na nararamdaman ng bawat Pilipino. Karapatan natin yan. Dapat gamitin natin ng oportunidad ang mga pagkakataon. Lalo-lalo na paubos na yang panahon natin. Baka magising na lang tayo ng isang araw. Wala na ho. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Binabati ko naman si Ginoong JJ Macalma at saka kanya mga kaibigan na sumusubaybay din po sa atin sa Maryland, si Ginoong Ernie Barquillo from Maryland, USA, at si Engineer Luis Tan ng Los Angeles, California. Binabati ko rin si RJ ng Hong Kong. Baka meron tayong mga komentaryo, mga kaibigan, reaksyon. Basahin natin, binabati natin si Lay de Dios Abetria. Nawala yung nawaglit ko yung merong nagpapabati sa atin Mga sila na yung nagpalit na ng sex change na tawag doon? Hindi ko alam kung gano'n Pasensya na nawaglit ko, hindi ko malaman kung saan ko nakita yung kung sa fan page natin o sa ating account, nag-comment siya. Mingi ako ng paumanin, baka pwedeng ulit kayo ay mag-message na lang sa atin. Si Renato Espiritu at si Toto Espiritu, siya rin yun, ng San Pablo City, mga kaibigan. Ang sabi ni Cheryl Belen, kung sinasabi ni Digong na inutil siya, ay kailangan na palitan siya ng Vice President. Sangayon sa kasalukuyang konstitusyon, ito ay yung usapin ng incapacity o pagiging inutil. Tama yun. Kasi incapacitated ka na, ikaw na ang umamin Diba? Yun ang kahulugan nun inutil. Mga kaibigan. Dapat nga naman, isalin ninyo. Igalang ninyo konstitusyon. Paano natin igagalang yung konstitusyon na gusto ninyong mangyari? Hindi kagalang-galang yun. Sino gagawa? Itong mga lumalabag sa konstitusyon? Mga kaibigan. Tapos, kayo gagawa ng bagong konstitusyon? Ano palagay nyo? Tangan-tanga ang mga Pilipino?
Si Glenn Magbuhos nanonood. Si President Duterte is shameless. If he is inutil, he should step down and let Lenny lead, who is the most hardworking government official. Hindi natin sabihin yun. Hindi naman kailangan sabing hardworking si Vice President Lenny Robredo para lamang siya ang pumalit. Siya ang talaga papalit eh. Dahil Vice President siya, alinsunod sa saligang batas. Mga kaibigan, di ba? Binabati ni Gloria Latorre ng happy birthday si Estela Jacob. Yun din yata yun eh. Binati natin kanina eh. Estela. Sige ng Estela Jacob. Ano ito? Labang ano rito? Yun. Nabati na ho natin, 97 years old, si Ginang Estela Jacob. Si Chigaray parang pinang-sample lang kasi bago yung lethal injection dito nung panahon. Noon. Ngayon. Sabi ng ating kaibigan, ang singer-songwriter, si Charlie Fry, mga kaibigan. Sabi naman ni Junior Dal, pero yung big-time drug lord na inchik, maaring pinalabas na COVID. Yung pwede yun. Kasi hindi siya kailangang wala naman siyang iniskwil eh. Diba? Sa war on drugs, mula nang umupo si Duterte, ano na nangyari? Naubos ba ang drugs? Sa death penalty naman, sa tingin ba nila, mawawala din ang gagawa ng heinous crimes? Ang dami nila iniisip, wala namang kinalaman sa mga problemang dapat harapin. Sabi ni Val Luga. Sabi naman ni Emmy June, I still believe in karma. Time will come for this administration. May hangganan ang lahat ng kasamaan. Mga kababayan, balita ko kanina, inaprubahan o lusot na sa 23 mga artistang senador yung 140 billion na naman nauutangin ng demonyo para daw na naman sa tulong sa mamamayang Pilipino. Papaniwala pa ba kayo sa tulong? Emiliano Aquino po nagsabi nun. Hayop lang ang walang kinikilalang Diyos. Sa mga hayop kung sino ang pinakamalakas, yun ang maghahari, katulad ng mga unggoy. Si Emmanuel Inigo may sabi nun. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
puso'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na